bago na naman yatang bago na naman na konfrontasyon o gulo na gustong pasukan itong si Cayetano. Ay di ba ngayon sa programa ni Ombudsman Boying, in-announce niya na hindi daw ni-receive ng staff ng yung subpoena. At saka malamang pati yung order na preventive suspension doon kay Aplaska. Ay ibang klase ito. Yan, makikipagkonfrontasyon na naman siya sa lahat ano yan, attorney? Separate republic ba ang Senado? Separate republic ba yan? May sariling private army, may sariling batas, may sariling konstitusyon. No? Ano ang tingin ba nila sa mga sarili nila? Diba? Grabe, no? Almost 90% sa survey sa social media ay galit na galit sa kanila at hindi naniniwala sa kanilang versions of events. No, buti naman at hindi naniniwala. At galit na galit ang mga tao dito kay Ambassador of Jesus Christ Alan Peter Cayetano. Parang hindi pa nila nararamdaman yung galit na yan eh. At ngayon, tingin ko, dagdag pa yan. Ba't tayo nilabas yung CCTV? Akala ko ba wala naman silang tinatago? Diba? Tapos sabi ni Jinggoy, nung sumisigaw siya, itago ang CCTV. Gusto lang naman daw niya i-secure. No? Saan niya sinecure? Sa Inidoro? No? Kaya, ngayon, lalong nagsususpecha mga tao. Kanina nga, 89% na ang nagdududa at ang hindi naniniwala sa version ng Senado. Hindi pa nila nakikita itong ayaw pagbigay ng CCTV sa ombudsman. Di lalo na, no? Kaya dapat talaga, attorney, kalusin na itong mga to. No? Sobra na. Pero Banaldang mukhang maugong yung balibalita sa iba-ibang media outlets, lumalabas. Kahit na daw sino, basta't wag lang si Alan Peter Cayetano. Gaano ba katotoo yan? Parang totoo naman. Hindi sa akin ang galing yan, attorney. Sa Billionaire News Channel, hindi lang. Kahit naman si Cayetano, rin eh. Sabi niya, namumonitor niya daw, tinatawagan daw yung mga... May mga plots. Oo. Ang isang sinasabi niya, yung pagka-cancel daw nung LEDAC meeting, ano ba yan, Nald? Gaano ba ka-importante yan? At bakit niya nasabi na yung cancellation ng LEDAC meeting, parang tingin niya bahagi ng plot para i-unseat siya? Paano niya nabuo yung ganyang ideya? Well, yung LEDAC kasi, ito yung priority bills ng presidente, di ba? Pinapatawag yan para may isang kumpas yung mga priority bills. Pero usually naman kasi na talaga naman nakaka-cancel yan, napopostpone eh. No? Kung halimbawa, hindi pwede yung presidente, hindi pwede yung maraming mga kongresista at senador, etc. Napopostpone naman talaga. Wala naman yung naisip pahiwatig. Pero coming from a platter, it takes one to know one. Diba? It takes one to know one. Bakit? Yung kanya bang pag-oust kay Senate President Soto, hindi ba yan plot? Ito yung problema kay Ambassador of Jesus Christ, masyadong ipokrito eh. Diba? Para siyang biktima. Biktima siya ng isang plot para paltan. Diba yun yung ginawa niya last Monday? Diba? Grabe naman yung kapal ng mukha nito. Diba? Tapos padasal-dasal pa. Hindi ko alam kung kanino siya nagdadasal. Tapos marami daw walang tiwala sa kanya, pero ang Diyos daw may tiwala sa kanya. Attorney, sino ba ang Diyos yung kanyang nire-refer? Kilala mo ba? Pareho ba kayo ng Diyos? Paano kami parang magkaiba eh? Yun na nga yung dito kay Cayetano eh. banggit ng Biblia, and yet matagal siyang naglingkod sa isang presidente o administrasyon na hindi marunong kumilala sa Diyos, binabastos pa. Minumura ang Diyos, minumura ang Papa, pinapapatay ang isang obispo at kardinal. Diba? Tapos ito pang si Alan Peter, nakita mo yung kanyang press con kahapon? Nasa likod niya, Psalm number 23. No?
Though I walk in the valley of the shadow of death. Yun ang kanya. Meron pa siyang pagganong-ganon no? Parang, naghihiyaw Yung presko niya na isang araw, the Senate is under attack! The Senate is under attack! Hindi niyo ba alam na nanganganib ang mga buhay niyo? Pinagalitan pa yung yung media. No? Yung media yung nandun sa labas, nandun sa koridor habang nagpuputukan. Siya nasa isang kwarto, kumakain. Diba? At nagseselfie. Pero may reaction doon sa sabi niya na hindi ba kayo naawa sa kanila daw nung gabi daw na 'yon. Parang walang naawa. Halimbawa daw si Camille Villar, kapapanganak pa lang. Paano daw 'yun? Tapos daw yung kapatid niya, maganda 'yun. Nakumbinsido ka bang maganda yung kapatid niya? hindi. Kumbinsido ako, mas maganda kay Amy, yung kapatid niya. Ang beauty naman kasi is relative di ba? It is in the eye of the beholder. Saka paano napasok yung, seryoso siya nung nagsasalito. Yun hindi nagpapatawa. Ang sabi niya, itong kapatid ko, malusog yan, maganda yan. Pero, paano kung inatake siya sa puso? Inatake siya sa puso dahil may isang driver na volunteer ng NBI, nilusob sila. Yung makakabahan ka ba nun? At kanino nang galing yung karamihan ng putok? Di ba sa mga kanya, sa mga security ng Senate? Tapos ayaw pa nila ibigay yung mga security para mag-paraffin test, para mag-ballistic test, para tignan yung CCTV. Ano yung tinatago nila? Masyado namang obvious itong mga to. No? Actually, attorney, itatanong ko sa iyo, nasa level ba yan ng obstruction of justice? At ano ba yung parusa sa obstruction of justice? No? Paano? Clearly kasi, from my vantage point, di naman ako learned, di naman ako abogado, parang napakalinaw na ito ay obstruction of justice. No? Ayaw mong sagutin yung international warrant, which has the force of law. Because it is a treaty na pinirmahan natin. Ano ba yung paulit-ulit nila sinasabi na hindi ito galing sa local courts? Hindi ito batas natin. Treaty yun Hindi ba alam nito mga kapwa-abogado mo kung anong ibig sabihin ng treaty? That it has the force of law? Tapos nag-i-invoke pa sila, wala, dapat daw extradition. Wala namang extradition sa isang ICC. Hindi naman bansa yun Kaya, ikaw magbigay ng opinion mo dahil ako, kwan lang ako Parang isa lang akong miron na nagpapanggap na may alam sa batas. Hindi, Nalda, kahit wag na nating banggitin yung ICC, yung Rome Statute, sabi nila kasi hindi na tayo member. Pero mayroon tayong domestic law tungkol sa pag ang krimen ay international at pag international humanitarian laws, yung mga genocide, war crimes at saka mga crimes against humanity, mayroon tayong domestic law niyan, 2009. Yung 2009 na yan nalo natin, yung Republic Act 9851. Yes. Nauna pa yan sa pag-member natin sa ICC. Nauna pa yan. At ang nakalagay dyan sa batas na yan ng Republic Act 9851, kapag mayroong Filipino citizen na may kaso o iniimbestigahan sa mga krimen ng crimes against humanity, genocide o international humanitarian law, may option ang gobyerno na, one, isurrender na lang doon sa nag-iimbestiga na or court or tribunal na nag-iimbestiga na sa kanya. May option na ganon, isurrender or i-extradite. So, ibig sabihin, nakalagay yan sa Republic Act 9851. So, ibig sabihin, nauna yan sa pag-member natin sa ICC. So, ibig sabihin, kahit wala pa tayo, hindi tayo member ng ICC, nakalagay na dun sa nakalagay na dun sa Republic Act 9851. So ibig sabihin, may dalawang options ang gobyerno Yun na yung pinapaliwanag din ng DOJ. So it's up to the executive, especially sa presidente, upon consultation sa DOJ, sa OSG o sa mga legal ano bang i-adapt nating sa ganitong sa case ni Digong, ang inadapt yung surrender nga Dahil wala namang extradition with ICC Doesn't exist.